Walang albularyong mayaman dahil ang pagiging manggagamot ay misyon. Iyon palagi ang pinaliliwanag ni Mang Henry sa nag-iisang anak na si Kano. Rebelde simula kabataan, hindi maintindihan ang misyon ng isang ama, ngunit pilit itong iniintindi ni Mang Henry. Hindi nito naiintindihan dahil wala itong ideya sa mabigat na misyon na kanyang pasan. Ginabi ka na naman sa inuman. Hindi ka pa rin ba talaga magbabago, Kano? 18 ka na. Ayusin mo naman ang pananaw mo sa buhay. Saway ni Mang Henry sa nag-iisang anak na si Kano. Kahit kailan ay puro sakit sa ulo na lamang ang ibinibigay nito sa kanilang mag-asawa. Hindi maasahan sa bahay, sa gawaing bahay, at lahat. Gustong ang naging magulang ay mayaman. Pwede ba nilang hilingin na sa isang iglap lamang ay mayaman na sila? Kung pwede lamang na idaan sa mahika ang lahat, ginawa na yun ni Mang Henry, ngunit wala siyang kapangyarihan na ganon. Ang buhay ay isang proseso, tinatrabaho, at kung hindi nakatadhana sa iyo, hindi yun kailanman magiging iyo. Ikaw tay, kailan ka pa magbabago? Kapag naubos mo ng lokohin lahat ng tao sa mundong ito, sa tingin mo yayaman ka niyan? Bakit ba ganyan na lang ang galit mo sa akin, Kano? Hindi ko maintindihan. Napalaki naman kita ng tama. Pinilit kong igapang ka sa buhay kahit mahirap lang tayo. Yan, ganyan nga. Aanak kayo pero hindi nyo man lang kayang panindigan ang obligasyon nyo bilang ama. Kung naghanap buhay kayo ng maayos, naglako ng kung anong pwedeng pagkakapirahan, di nakapag-aral pa sana ako ng kolehiyo. Tingnan mo yung inaatupag mo, yung peking panggagamot mo. Haharap sa altar at tutunganga buong maghapon. Maghihintay ng magpapaloko. Kasi nga tamad maghanap buhay. Gusto ang madali ang pera. Ayusin mo yung pananalita mo sa akin, Kano. Ilang taon ko nang tinitiis yan. Ilang taon kong dinipensa ka sa ninong ko. Yan, tatakutin mo na naman ako sa ninong mong engkanto para disiplinahin ako. Diyan ka naman magaling eh. Diyan ka laging magaling sa panluloko na kahit ako na anak mo nauuto mo rin. Hindi na ngayon, Tatay Henry. Hindi na ako bata. Kaya nga, dapat nakakaintindi ka na dahil sa hindi ka na bata. Alam mo tay, kung totoo yung sinasabi mong engkanto na ninong mo at nataong nasa harapan ko kayo, tiyak ako nagawa ko na kayong pagbanggain. Lasing ka nga, Kano, kaya wala kang kwentang kausap. Mabuti pa'y matulog na tayo. Bukas na tayo mag-usap muli. Hindi, ngayon na. Mag-uusap tayo hanggang magdamag, hanggang gusto ko. Dahil kailangan ko mailabas lahat ng hinanakit ko sa'yo. Dahil wala kang kwentang ama. Wala. Bakit ikaw pa bang naging ama ko? Dapat hindi eh. Dapat ang pangulo. Para nakatihaya na ako ngayon sa salapi. Hindi sa sahig na kawayan na isang bagyo lamang ang daraan ay mawawasak na. Hindi kita papatulan, anak. Hindi ako papayag na magdusa ka. Nang lingunin nito ang anak ay nakasandal na ito sa upuan at nakatulog ng nakanganga. Ilang sandali pa'y nag-uumpisa na itong humilik. Nailing na lamang siya. Masakit ang kalooban niya ngunit kailangan niyang tiisin. Anak niya ito, dugo at laman niya. Kaya kahit anong mangyari ay poprotektahan niya ito. Hanggang kailan mo ba titiisin ang ugali ng anak mo, Henry? Hindi na magbabago ito. Ang kahoy kapag malaki na at pinipilit mong patangusin ang tubo ay mahihirapan ka na. Lalaki na yan sa direksyon na naaayon sa posisyon niya. Katulad din yan ng anak mo. Kung maliit pa lamang ay dinisiplina mo na o kahit hinayaan mong ako na lamang ang dumisiplina sa kanya, di sana'y hindi ka nahihirapan ngayon. Nag-iisa na nga lang, Ninong. Maatim ko pa kaya na makita ang anak ko na nasasaktan. Iyan ang pagkakamali mo, Henry. Hindi mo napalaki ang anak mo. Depende sa sitwasyon na mayroon kayo. Masyado mo siyang sinanay na kapag gusto niya ay makukuha niya. Ano ba kasi ang silbi ng pagiging kong ama kung hindi ko naman kayang ibigay ang gusto ng anak ko? Para gusto ko na rin mahiya sa anak ko, Ninong. Mali pa rin. Tinuruan mo dapat maging kontento. Bakit kasi ganito ang misyon ko sa mundong ito, Ninong? Saka bakit ito ang buhay ko? Bakit hindi na lamang pala pagiging mayaman ang pinili ko nun? Dahil mabuti ang iyong puso, hindi ka makasarili. Kaya wag mong lituhin ang iyong pagkatao. Ano ka ba? Malaki yan na itulong mo sa mga tao. Umabot na sa lungsod ang pangalan mo. Kita mo naman,
dumarayo pa rito ang may magarang sasakyan para lamang magpagamot. Yun na nga Ninong, napagbigyan ko na ang kagustuhan ng mga tao na gumaling sa karamdaman. Pero ang bigyan ng magandang buhay ang sarili kong anak ay hindi ko magawa. Henry, pinapili kita noon sa kasal mo. Kung ano ang gusto mong regalo galing sa akin, yaman ba o pagtulong sa kapwa? Anong pinili mo, hindi ba pagtulong sa kapwa? Kaming mga engkanto, hindi kami pwedeng basta na lamang bigay ng bigay. Lahat may kondisyon. Tapos na ang pagpipili mo, hindi na kita maaaring bigyan ng yaman. Balik na lang tayo sa naging pahayag ko kanina Ninong. Sana naging makasarili na lamang ako para minahal din ako ng anak ko kahit papaano. Nasa tamang daan ka Henry. Hintayin mo lamang ang pagpapalang darating sa iyo. Hindi ang anak mo ang masusunod dahil ikaw ang padre de pamilya. Nakukuha mo ba? Pilit na lamang ding iniintindi ng kanyang ninong na engkanto ang kanyang sitwasyon. Wala rin siyang hangad kundi magandang buhay para sa anak niya. Ngunit anong magagawa niya kung hanggang doon lamang ang kaya niyang ibigay? Hanggang sa tuluyan nang nagdala ng babae ang kanyang anak sa kanilang bahay. Ang ina nito na bagong uwi galing sa pag-aalaga sa inang nakaratay na. Dahil sa sobrang katandaan ni nagulat ng madat na nitong may kasamang babae. Ano to Henry? Hinahayaan mo ang anak mo na mag-uwi ng babae dito sa bahay natin? Galit na sumbat ng kanyang asawa. Wala akong magawa Aida, aawayin na naman ako. Saka pwede ba Aida, pagod ako sa maghapon na panggagamot. Huwag mo naman ang dagdagan pa. Bakit kasi ganyang daan ang tinahak mo Henry? Ang hirap tuloy ng buhay natin ngayon. Narito na ito Aida, huwag mo naman akong sisihin. Hindi ka ba masaya na nakakatulong tayo sa kapwa natin? Bumuntong hininga lamang si Aida. Ang totoo'y hangarin ito sa kabutihan ng asawa. Ngunit iniisip din nito na hindi sila bubusugin ng pagiging mabuti ng asawa nito. Sa 20 kataong lumalapit para magpagamot, ayos nang may 10 na mag-aabot ng tig sa 10 piso. Paano sila bubusugin ng 100? Gayunpaman, pinanindigan din ni Aida ang sinumpaan nila sa harap ng altar. Sa hirap man o ginhawa sasamahan niya si Henry sa patuloy na misyon nito sa buhay. Kinabukasan ay napagpasyahan ni Aling Aida na kausapin ng babae, ngunit hindi ito makatingin ng diretso. Unang dating pa lang nito sa kanilang bahay ay napansin nito ni Mang Henry, ngunit hindi nito binigyan ng pansin dahil sa may mga pasyente ito. Henry, nakausap mo na ba ng matino ang babaeng kinakasama ni Kano? Abi parang walang nakikitang tao dito sa bahay Paano ko makakausap Aida? Diretso agad yan sa kwarto ng anak mo. Saka yuko ng yuko. Parang aswang na hindi makatingin ng diretso. Baka naman nahihiya lang. Hanggang ngayon nga hindi ko pa nakausap. Laging nagkukulong. Hindi pa naman ako napirmi sa bahay na ito. Hindi na nga naalagaan ang bahay na ito. Kung pumayag lang si nanay na dito ko na siya alagaan kaso ayaw. Hayaan mo na, unahin mo na lamang si nanay. Kagabi nga pala nakita ko yung lumabas dyan sa kusina nakatayo. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Narinig ko na lamang ang mga yabag sa sahig na kawayan, paruot pa rito. Hindi ko maintindihan kung bakit baka nagugutom. Hindi ko na pinansin, alam mo namang pagod ako sa maghapon. Ilang araw na nga pala yung tubig sa banga Henry, nakakadiri. Kanina nang sumalok ako'y parang maitlog ng palaka. Mahaba pa ang lansa. Paano nyo ba yung igibin? Nagbibiro ka ba? Kakaigib ko lang yan kahapon. Umaagos galing tuburan. Kaya tiyak ako malinis yan. Malinis ka dyan, ayon pinalitan ko na. Sinabon at nilagyan ko ng maraming asin ang loob ng banga. Nilinis ng todo nang sa ganon ay mawala ang lansa. Hindi na umimik pa si Mang Henry ngunit malalim ang kanyang iniisip. Alam niyang may mali kaya kailangan niyang alamin ng maaga. Bakit ang tahimik mo dyan Henry? Mukha naman akong walang kausap nito. Linisin mo na lamang maigi at palagi siguro ang ating banga tuwing umaga Aida. Mas mabuti nang makasiguro tayo. Saan? Na baka mainom natin ang itlog ng palaka? Parang ganun na rin. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang bumukas ang pintuan mula sa kwarto ni Kano. Palabas ito kasama ang babae nito at papunta ito sa kanilang kusina. Anong ulam Nay? Gutom na ako. Ang tagal niyong maghain. Ayusin mong magtanong Kano. Ang pangit ng dating sa akin. May kasama ka pa naman. Hindi mo nga magawang ipakilala yan sa amin Ano ba Nay? Ang dami niyo pang drama Ulam lang ang tinatanong ko. Akala mo naman masarap ang niluluto
Ewan ko sa ugali mong yang Kano. Wala na nga yatang pag-asa na magbago pa yung ugali mo. May paksiw dyan na talbos ng kamote sa katuyo. Pusang gala, may paayos-ayos pa ng tanong. Yan lang naman pala ang ulam. Gusto ng asawa ko ng karne. Bilhan mo ko ng karne dun, Nay. Lagi na lang gulay at tuyo, nakakasawang buhay ito. Ano, asawa? Umayos ka Kano, hindi mo nga mabuhay ang sarili mo, asawa pa kaya? Saka sa akin mo pa hinihingi ang pagkain, hindi ka na ba nahihiya? Obligasyon nyo yan, Nay, anak nyo ako Tapos ng obligasyon namin sa'yo. Sabi mo nag-asawa ka na, hindi ba? Ngayon dalahin mo ang babaeng yan kung saan mo gustong tumira. Maliwanag ba Kano? Ay daw huminahon ka, anak pa rin natin yan, nag-iisa lang siya. Hayaan mo na lang muna siya rito. Eto Kano, may 200 ako. Ibili mo ng karne ang asawa mo. May pera nga, kapiranggot naman. Bulong nito habang kinukuha ang pera. Walang pasalamat na tumalikod kasama ang babae. Dismayado silang mag-asawa habang nakasunod ang tingin sa mga ito. Nag-iisa nga Henry pero walang pakinabang. Kaya mas mainam na lumayas na lamang yan dito sa pamamahay na ito. Hindi ko na kayang tiisin pa ang ugali ng anak natin. Hindi naman yan natin pinalaking marangya siguro. Bakit ba ganyan ang ugali ng batang yan? Nakakataas ng presyo ng dugo. Kainaman, pagod pa naman ako. Galit na wika ni Aida. Ngunit wala na si Kano. Malayo na ito. Kasama ang babae nito. Hindi umimik si Mang Henry. Sininyasan niya na lamang ito na kumain na ngunit sa kabilang banda ay patuloy ang pagtatalak ni Aling Aida. Hinayaan na lamang ito ni Henry. Alam niyang nakakadismaya ang ugali ng anak. Ngunit anong magagawa niya? Ang anak ay anak. Titiisin niya ang ugali nito gaano man kahirap. Tanghali na nang may dumating pang pahabol na pasyente. Magtatanghalian sana siya ngunit naisip niyang unahin na lamang muna ang pasyente bago kumain. Ay teka, ano yan? Yang gaw yan Nakakain na ng sariwang karne yan. Diretsa ang wika ni Mang Henry. Nagulat maging ang ina ng dalagang pasyente. Totoo ba anak, aswang ka? Sabihin mong hindi, mali lang si Mang Henry ng hula, hindi ba? Hula pa lang naman ikaw ang nakakaalam. Hindi ko po alam, Nay, pero isang madaling araw nagulat na lang ako sa sarili ko na puno ng dugo. Mabuti na lang walang nakakita sa akin ng mga sandaling yon. Agad kong nilinis ang aking sarili sa ilog. Diyos ko, Kuya Henry, paano nangyari yon? Mabait itong anak ko. Bakit nahawahan ng pagiging aswang? Kontrolado na ng punla ng demonyo ang kanyang utak tuwing nabubuhay ito sa kanyang loob. Ang punla ng aswang ang nagdidikta sa kanya na kumain ng buhay na hayop o tao. May pag-asa pa namang gumaling siya, hindi ba? Hindi pa malala, Mang Henry. Hindi maiwasang maiyak ng ginang dahil sa sinabing yon ni Mang Henry. Natatakot ito na baka hindi nagagaling ang anak, na baka tuluyan na itong maging aswang. Oo naman, malaki ang pag-asa. Ako ang bahala sa anak mo. Itong mga aswang talaga sa mundong ito. Talagang perwisyo at salot. Hindi ko akalaing madadali ng aswang ang aking anak. Dati ayaw ko pang maniwala sa mga yan. Ngayon talagang napatunayan ko na tunay nga. At ngayon ay maaaktuhan mo kung paano ko papaslangin at palalabasin sa tiyan ng anak mo ang sisiw ng aswang. Matapos sabihin yun ay inihanda na niya ang mga gamit sa panggagamot. Langis, punyal, martilyo. Habang inihahanda iyon ni Panayan lunok ng ginang. Titig na titig ito sa punyal na tanso at martilyo na magkatabing nasa harapan niya at inusalan niya yon ng orasyon. Maging ang anak nitong Yanggaw ay hindi mapalagay habang nakatingin sa mga kagamitan na yon. Koy Henry, magkunos dili kayo, baka mapaslang niyo ang anak ko. Wag naman po, maawa naman kayo, nag-iisang babae pa naman yan. Ano ba yan, bakit ikaw pa anak ko? Muli na naman itong humagulgol ng iyak. Bakit mo naman nasabing papaslangin ko ang anak mo? Tigilan mo nga yung kakaiyak, gagaling pa ang anak mo. Ayos ba? Magtiwala ka sa akin, gagaling siya. Nailing na lamang siya sa naging reaksyon ng ginang. Kanina pa ito iyak ng iyak. Pero siguro kung siya rin sa panig nito'y matataranta rin siya. Yung punyal at martilyo para saan naman yan? Delikado yan, makakapatay yan Ayan ba, wala lang yan, huwag kang matakot. Dinukot niya sa kahon ng makapal na pulang tela. Itinaas iyon at itinabi sa punyal at martilyo. Ano na naman yan? Yan ang pamunas mo ng dugo. Hay, tama ba itong manggagamot na nilapitan namin? Ano bang dugo? Wala namang masusugatan, kanina ka pa.
Manahimik ka na nga lamang para makapag-focus na ako sa panggagamot ng anak mo. Bakit may punyal? Maghintay ka na nga lang para lang yan sa sisiw. Magrereklamo pa sana ang ginang ngunit itinaas na niya ang kanyang kamay. Tumahimik ka at manood. Makikita mo kung paano ko gagamitin ang punyal at martilyo. Umayos ka muna dahil anak mo ang gagamutin ko. Inumpisahan na niyang umusal ng orasyon. Ilang sandali pa'y nag-umpisa ng manginig ang katawan ng dalaga. Lumapit ka pa nga rito, Neneng. Maingat itong umusog palapit sa kanya, ngunit patuloy ang panginginig ng katawan. Pinalot niya ng pulang tela ang punyal pagkatapos ay muling umusal ng latin. Ilang sandali pa'y tinutok niya ang punyal sa tiyan ng dalaga. Pagkatapos ay pinukpok ng maingat at banayad ng maliit na martilyo. Napaduwal ang dalaga, malapot na laway, kulay dilaw hanggang sa magkulay kaki. Kalaunan ay dugo na yon. Anong nangyayari sa anak ko? Kuya Henry, mamamatay na ang anak ko. Kalma lang, maayos na itong anak mo. Saka malapit na niyang maisuka ang patay na sisiw. Muli niyang tinutok ang punyal sa tiyan ng dalaga. Umusal ng mas malakas na latin, sabay pukpok muli ng martilyo. Muling nagsuka ang dalaga at sa pagkakataong yon, mas nakakasulasok na amoy at itim na sisiw ang malapit ng madurog ang naisuka ng dalaga. Hinangina ito at pinagpawisan ng malamig matapos magsuka. Agad pinainom ng langis ni Mang Henry ang dalaga. Pagkatapos ay pinunasan ng tiyan at likod. Ilang sandali pa'y unti-unti na itong nakabawi ng lakas. Medyo magaan na pong pakiramdam ko, Nay. Wala nang kakaibang pakiramdam ko sa tiyan ko. Oo, dahil nailabas na natin sa katawan mo ang punla ng demonyo na nagdidikta sa iyo ng kasamaan. Sa susunod, mag-iingat ka na sa mga pinagkakatiwalaan mong kaibigan. Isa lang naman ang naging kaibigan ko sa eskwelahan, Mang Henry. Siya lang din naman madalas ang nagbibigay sa akin ng pagkain, kaya tiyak akong siya ang may gawa. Pwede mo siyang sumbatan, tiyak na lalayo na siya sa iyo. Matagal na po siyang hindi nagparamdam sa akin, tumigil na kasi siya sa pag-aaral. Ang balita ko'y nakipagtanan sa nobyo. Baguhan ng pamilya dito sa ating lugar. Galing pa sila ng Iloilo at nag-iisa siyang anak na babae. Ang kapatid niyang lalaki ay 2 pa. Kaya pala kakaiba silang makatingin, maging ang kanilang mga magulang. Iyon pala yung mga lahi silang aswang. Sa susunod, huwag ka nang basta-basta magtitiwala. Salamat, Mang Henry. Mabuti na lang pala na agapan pa. Kung hindi, tuluyan na siguro akong magiging aswang. Marami na ako nagamot dito. Mas malala pa nga sa'yo kasi nakailang beses nang nakakain ng sanggol. Buti nga sa'yo, hayop lang. Manok ang naging biktima mo at 1 beses pa lamang. Paano mo naman nalaman na 1 beses pa lang nakakain ng anak ko, Kuya Henry? May ninong akong engkanto. Siya ang gabi ko sa panggagamot. Katunayan ay nandito siya ngayon sa tabi ko. Sa kanyang misyon na ito, ang punyal at martilyo na ito'y sa kanya. Ang mga orasyon na inuusal ko ay turo niya. Ako lang ang kanyang sugo. Siya talaga ang nasa likod nito. Natahimik ang mag-ina nang malamang may nakapaligid na elemento sa kanila. Ramdam iyon ni Mang Henry, kaya sinabihan niya ang mga ito. Huwag kayong matakot kay Ninong, mabait siya. Puting uri siya ng engkanto. Pagtulong sa mga tao lamang ang kanyang layunin sa mundong ito. Kaya huwag kayong mag-alala. Paliwanag niya sa mga yon. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nag-abot ito ng kaunting bayad. Pagkatapos ay nagpaalam na. Nang makaalis ng mga ito'y saka lamang bumungad sa kanyang harapan ang kanyang ninong na engkanto. Tagumpay ang misyon, talo na naman ang kasamaan. Apo Ninong, nakapas lang na naman tayo ng 1 punla. May isa lang tayong problema ngayon. Ano po yun, Ninong? Ang anak mo, ang karelasyon niya. Ano bang tungkol sa kanila? Ang pagsasama nila ng hindi kasal. Kasalanan nga po yun, Ninong. Ano kayang magagawa ko? Bukod pa doon, Henry, may mas malala kang problema. Ano ba yun, Ninong? Aswang ang karelasyon niya. Sinusubukan niya kayong hawahan. Ang malala pa'y tuluyan ng nahawahan ng anak niyo. At ang pinakamasaklap, buntis ang aswang sa apo mo.
Alam mo na kung ano ang mangyayari, hindi ba? Talagang nakaharap tayo ngayon sa matinding pagsubok. Hindi pwedeng buhayin ng bata. Magiging salot iyan sa mundo. Kahit ikaw na albularyo, hindi kakayanin ang lakas niyan dahil doble ang pinangahawakan niyang kapangyarihan at lakas. Mula sa dugo ng albularyo at ikaw yon. At mula sa dugo ng angkan ng mga aswang. Anong gagawin ko, Ninong? Bakit ngayon mo lang sinabi? Nito ko lamang rin binasa. Ayaw mo naman kasi na pakialaman ang anak mo, hindi ba? Sabi mo labas na siya sa ating misyon. Paano to? Dagdag problema pa pala to. Iyong pasyente mo kanina, ang tinutukoy niyang kaibigan na nakipagtanan ay ang karelasyon ng anak mo. Ay ano na naman ba ito? Bakit ganito? Ang hirap. Naging mabuti naman ako ah. Huwag kang panghinaan. Mabuti pa'y kausapin mo si Kano at ang babae niya. Pagkatapos sabihin ng kanyang ninong yon, ay agad na niyang pinalabas ng kwarto si Kano kasama ang babae. Nagmatigas pa ito ngunit ang babae na rin ang nagpatiunang lumabas. Yokong-yoko pa rin ito. Animoy palay na malapit ng anihin. Ang bait ah. Akalain mo nga naman. Parang palay na mapagkumbaba pa rin kahit malapit ng anihin. Tumahimik ka muna, Ninong. Hindi pwedeng magiging biro lamang ito. Ito na, tatahimik na. Saktong nasa harapan na niya ang babae at nakasunod si Kano, ang nag-iisa niyang anak. Anong pangalan mo, Ineng? Dina po, Tio Henry. Wag mo akong machocho. Pasensya na kung magiging totoo ko sa iyo pero unang apak pa lamang sa hagdan ng aking bahay. Mabigat na ang loob ko sa iyo. Ano yan, Tay? Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo ah. Bakit po ayaw niyo sa akin? Huwag kang umasta na mabait dahil alam ko ang tunay na pagkatao mo. Tay, ano ba? Huwag ka namang bastos sa magiging asawa ko. Magiging asawa? Kinilatis mo na ba itong sinasabi mong magiging asawa mo? Wala ka na dun, Tay. Kung ayaw mo kay Dina, edi wag. Kami naman ang magsasama, hindi kayo. Nagmamahalan po kami ng inyong anak, Mang Henry. Nagmamahalan o gusto mo lamang siyang gamitin dahil ang lahi niya ang magbubuhay ng pinakamalakas na lahi sa inyong angkan kasi alam niyong anak siya ng albularyo. Hindi po totoo yan. Umiiyak na ito at nagmumukhang inosente. Galit na galit sa kanya si Kano ngunit hindi siya nagpatinag. Ano ba, Tay? Kung ayaw mo kami dito, walang problema. Aalis kami ngayon din. Wala akong sinabi na lalayas kayo dahil marami pa akong kailangang gawin sa inyo. Ano pong ibig niyo sabihin? Ikaw ang galing mo umarting babae ka. Kung hindi ko lang alam nilagyan mo ng punla ang panga at balak mo kaming hawahan. Mabuti na lamang kahit hindi dito na pirmi ang asawa ko dahil may inaalaga ang ina ay nakuha pa rin niyang maglinis. Kung hindi ay pati kami na perwisyo na ng pagiging aswang mo. Tay, inaakusahan mong aswang ang magiging asawa ko. Umiiyak na lalo si Dina sa tagpong yon. Samantalang si Kano ay gusto siyang saktan, ngunit kontrolado niya ito sa pamamagitan ng orasyon. Wala siyang magawa kundi gamitan ito ng orasyon. Hindi mo pa ba nararamdaman sa sarili mo yon, Kano? Hindi ito makasagot. Tila napaisip ito ngunit agad ding nakabawi. Sige, kung gusto mong patunayan ko sa iyo na aswang ang babaeng ito. Agad siyang umusal ng Latin. Ginapos ang babae ng kanyang makapangyarihang orasyon. Makaraan ng ilang sandali ay biglang nagwala ang babae. Ano ito? Ang init. Pakawalan mo ko. Hindi maaari hanggat hindi ilalabas ang tunay mong pagkatao. Huwag mong subukin ng pamilya ko. Hindi mo sila kakayanin. Tandaan mo yan. Nagumiho ito kasabay ng unti-unting pagbabago ng kanyang kaanyuan. Naging kulubot ang balat. Nagbabaga ang mga mata sa galit. Naglalaway at sobrang gulo ng buhok. Tignan mo, Kano. Ang babaeng inibig mo. Totoo ba ang ganda niya? Huwad, hindi ba? Hindi. Ginamitan mo lang siya ng mahika kaya siya nagkaganyan. Ibalik mo siya sa tunay niyang pagkatao, Tay. Alam ko ang kakayahan mo. Para kang demonyo eh.
Ako pa ngayon. Pagkatapos kong iligtas ang maraming taong nahawahan ng pagiging aswang ng lahi nitong babaeng ito, Kano. Mahal, huwag ka magtiwala sa kanya. Nagmamahalan tayo. Kaya kahit anong paninira ang gawin niya, hindi dapat tayo padadala. Si Lizardo, ang kanyang ninong na kanina pang nakikinig, ay parang gusto nang lumabas mula sa balat nito. Galit na rin ito sa ginawa ng babaeng pambubulag kay Kano. Kung pahihintulutan mo lamang talaga akong hampasin ng martilyo ang ulo ng anak mo Huwag ka nang makisali pa, Ninong. Hayaan mo na ako rito, kakayanin ko ito. Tay, huwag kang parang baliw dyan, nakikibot-kibot ang bibig. Ibalik mo na sa normal si Dina. Iyan ang normal niya. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Ikaw, kailangan na rin kitang gamutin. Matagal ka na palang lihim na nakikipagkita sa babaeng ito. Wala ka na doon. Buhay ko ito, kaya wag mo akong pakialaman. Nailing siyang umuusal ng orasyon. Pagkatapos ng ilang sandali ay ito naman ang nagwawala dahil sa hindi ito makagalaw sa kinaroroonan nito. Kinuha niya ang punyal at martilyo. Pagkatapos ay umusal uli ng Latin. Anong gagawin mo sa akin? Papaslangin mo ba ako? Papaslangin ko ang punlang asubang na nasa tiyan mo. Mahihiwa ako ng punyal na yan. Ano ba? Anong klaseng ama ka? Yan. Anak kita, pero kahit minsan hindi mo sinaksihan ng paraan ng panggagamot ko. Wala ka tuloy alam. Ano ba tay, tama na ito? Pakawalan mo na kami ni Dina. Aalis na lang kami sa bahay mo at hindi na magpaparamdam pa sa'yo. Lalong hindi pwede yun, Kano. Uutuin ka pa nilang lalo na aawa ko sa'yo. Masyadong mahina ang utak mo. Ikaw na ang matalino, tay. Kaya nga ganito ang buhay natin, hindi ba? Kasi sobrang talino mo. Hindi ako makikipagtalo sa iyo, Kano. Ang mahalaga ngayon ay mailabas iyang sisiw sa tiyan mo. Sisiw? Nagpapatawa ka ba, tay? Anong gagawin ng sisiw sa tiyan ko? Nasisiraan ka na nga yata ng bait. Makikita mo mamaya, Kano. Umusal siya ng Latin pagkatapos binalot sa pulang makapal na tela ang punyal. Itinutok ito sa tiyan ng anak. Pagkatapos maingat na pinukpok ng martilyo. Napapikit pa ito ng pukpukin niya sabay hiyaw. Diretso na itong nasuka. Unay ang dilaw na likido, sunod ay ang patay na dugo, hanggang sa may suka na nga ng diretso nito ang sisiw. Sa tagpong yun ay malinaw na malinaw pa ang porma ng sisiw dahil isang saksak lamang ng punyal ang ginawa ni Mang Henry. Kita pa ang mga kuko at tuka nito. Ngayon mo sabihin na mali ako, Kano, na hindi aswang ang babaeng karelasyon mo. Ngayon ay pasensyahan tayo. Hindi maaaring mabuhay ang akin lahi sa loob ng sinapupunan mong babae ka. Anong gagawin mo sa anak ko? Kriminal ka. Patawarin ako ng amang may lalang, ngunit hindi ko maaaring hayaan na mabubuhay sa mga susunod na henerasyon ng isang nilalang na magbibigay unos sa maraming mamamayan. Pagkatapos sabihin yun ay muli na naman siyang gumawa ng ritual. Umusal ng orasyon at sa pagkakataong yun ay mas malakas. Ganoong proseso pa rin, itinutok niya ang punyal sa sinapupunan ng dalaga. Gustong magwala nito dahil hindi ito makapapayag, ngunit hindi rin ito makagalaw, kaya malaya niyang nagawa ang kanyang gusto. Naguhumiyaw ito sa sakit ng puson. Pagkatapos ay napairi ito na parang manganganak. Wala na ang anak ko. Magbabayad ka, Mang Henry. Pagbabayaran mo ito. Kung iyang kasamaan ang nilalaban mong aswang ka, hindi ako natatakot. Mananaig palagi ang kabutihan. Tandaan mo yan. Kriminal ka, tay. Sarili mong apo ang pinaslang mo. Hindi mo kasi naiintindihan, Kano. At hindi ko alam kung paano ko ipapaintindi sa iyo ang lahat. Uwi ka niya. Biglang sumigaw ng malakas si Dina. Hindi na niya yun napaghandaan. Nilabas nito ang pinakamalakas na enerhiya na mayroon nito. Pagkatapos bigla na lamang itong naging pusa. Diretsyong tumalon sa kanilang hagdan. Nabaklas nito ang kanyang gapos na kapangyarihan. Si Kano ay naaktuhan ng pagbabago ng anyo ng nobya'y nagulat. Hindi makakurap at hindi makapagsalita. Siguro naman malinaw na sa iyo, Kano. Ngayon ba masasabi mo pa rin na isa akong huwad? Manluloko ng kapwa? Hindi pa ito umimik. Tumayo ito at walang imik na bumalik ng kwarto.
Hindi niya alam kung ano ang naghahalong emosyon ng anak, ngunit hinayaan niya ito. Hinayaan niyang maliwanagan ang utak ng sa gayon ay makagawa ito ng matinong desisyon. Sabi mo kaya mo, bakit nakatakas? Yun nga Ninong, hindi ko napaghandaan. Huwag mong maliitin ang lakas at kapangyarihan ng mga aswang. Minsan kung mahinang albularyo lang ay kayang-kaya nilang talunin. Kaya lagi mong tandaan na gumamit lagi ng malakas na orasyon kapag aswang na ang pinag-uusapan. Tatandaan ko po Ninong. Paano yan? Tiyak ako magsusumbong yon sa angkan. Maganda ka dahil marami-raming aswang ang magiging kalaban mo nito. Hindi pa rin ako natatakot. Alam kong ang ginagawa ko'y para sa kabutihan. Alam ko at huwag kang mag-alala. Lagi lang naman akong nakasuporta sa iyo. Tayo pa rin ang magkasanggang lalaban para sa kaligtasan ng taong bayan ng baryong ito. Salamat po Ninong. Ninong Lizardo, magandang bagay na pinagtagpo tayo. Malinaw niyang inalala kung paano niya ito naging ninong sa binyag. Albularyo rin ang kanyang ama. At isang araw ng Biyernes Santo, habang nangangalap ng mga halamang gamot ang kanyang ama na si Tatang Kulas, ay di sinasadyang may narinig itong nanghihingi ng tulong, si Prinsipe Lizardo. Dali-dali itong nilapitan ng kanyang ama. Engkanto! May nakuwang engkanto sa bitag ng isang albularyo. Sa iyo ba ang bitag na ito? Mainit dito sa loob. Nakagapos ako sa isang orasyon. Hindi ko bitag ito. Orasyon at halamang herbal lamang ang gamit ko. Hindi ako nanguhuli ng mga elemento para gawing bihag at tagadikta sa panggagamot. Pang-aabuso yun eh. Kung gayon ay tulungan mo ko rito, parang awa mo na. Ako si Lizardo at magiging magkaibigan tayo oras na mapaalis mo ko rito. Ako si Kulas at masaya akong magkaroon ng kaibigang engkanto, kaya pakakawalan kita. Mabilis niyang binaklas ang orasyon na ginamit ng albularyo na naglagay ng bitag. Pagkatapos ng ilang sandali ay biglang naging usok si Prinsipe Lizardo at humubog itong tao sa harapan ng kanyang amang si Mang Kulas. Salamat Kulas, ngayon ay magkaibigan na tayo. Lahat ng iyong hiling ay ibibigay ko. Wala naman akong hihilingin sa iyo. Ayos nang natulungan kita mula sa abusadong albularyong yon. May anak kang bagong silang. Paano mo nalaman? Kayang laruin ng diwa ko ang iyong buhay. Eto, itim na diamante. Palagi mo itong isuot sa kanya. Darating din ako sa binyag niya. Ako ang magiging unang ninong niya. Hindi ko tatanggihan ang alok na yan. Salamat sa magandang bagay na bigay mo para sa anak ko, kaibigan. Walang anuman. Bueno Kulas. Kita tayo sa binyag ng anak mo. Darating ako. Napangiti siya habang inaalala ang bagay na yon. Napakaswerte niyang tao kasi may isang ninong na engkanto na gumagabay sa kanya sa lahat ng oras. Ngunit hindi pa rin siya nangalahati sa kanyang misyon. Alam niyang marami pa siyang kaharapin sa pakikipagsapalaran at pakikipaglaban bilang albularyo. Nang gabing yun ay hindi siya pinatulog ng nilalang sa ibabaw ng bubong. Mabangis at tila ba gustong pumasok upang atakihin siya. Sinilip niya si Kano sa kwarto. Mahimbing ang tulog. Alam niyang nagpapagaling pa ito mula sa panghihina dahil sa pagpuksa niya sa sisiw mula sa tiyan nito. Hinayaan niya na lamang itong matulog ng mahimbing. Usal ni Mang Henry ang Latin na magbibigay proteksyon sa buong kwarto ng anak niyang si Kano. Pagkatapos ay muling bumalik sa kanyang kwarto. Wala si Aling Aida dahil nasa bahay ng nakaratay na ina. Minsan lamang itong umuuwi. At naiintindihan niya ang obligasyon nito bilang anak na alagaan ng matandang inay. Patuloy ang mabangis na nilalang sa taas ng bubong. Ngunit hindi niya ito papatulan dahil pagod din siya sa buong araw na pagpapalabas ng enerhiya at kapangyarihan galing sa kanyang katawan. Porbida, tantanan mo ako. Alam ko kung sino ka. Hindi ako natatakot sa iyo, Dina. Mas lalong naging mabangis ang huni nito nang sambitin niya ang pangalan. Bukas ka sa akin, paglalaanan kita ng bitag. Sinulid na bitag lang ang katapat mo. Sinulid na may kargang orasyon. Uwi ka niya.
Kahit nag-iingay ito sa itaas ay hindi niya ito alintana. Usal niya ang proteksyon magdamagan. Kaya kahit ano pang gawin nito ay hindi na ito makakapasok sa bahay niya. Kinabukasan ibalik misyon na naman. Hindi niya maintindihan kung bakit lahat ng nakapilay tila puro nahawahan. Hindi niya mapigilang sambitin yon. Huwag sasama ang loob mo kuya, pero kasi yanggaw ka eh. Kita mo ngayon hindi ka makatitig sa akin. Hindi ko nga rin alam kung bakit parang puro yanggaw ngayon ang pasyente. Kaya pala pakiramdam ko parang may kung anong gumagalaw sa tiyan ko. Saka ang bubong namin pakiramdam ko ang sarap liparin. Sino ba sa tingin mo may gawa nito sa'yo? Ang bagong kapitbahay namin, siya lang naman ang bigay ng ulam sa amin eh. Bakit kasi nagtitiwala kayo kaagad? Hindi mo kilala yung tao. Tanggap agad ng pagkain. Sinubukan mo sanang ipakain sa aso mo. Kapag hindi kinain ng aso, ibig sabihin, ibang karne yon. Sayang naman kasi, Manoy Henry. Ang bango ng ulam kung alam mo lang ang sarap. Kadiri ka, pero iyon ang sabi ng karamihan. Masarap daw ang karne ng tao. Parang sa kaliwayan, kapwa-tao'y kinakain. Iyon nga po ang pangit isipin. Anong gagawin ko para makaiwas sa pamilyang yon? Maglibing ka ng alimango sa silong ng bahay nila. Tiyak akong hindi na ang mga yan magtatagal pa sa baryo ninyo. Paano ko naman gagawin yon? Halos nagkukulong lang lagi sa bahay nila ang pamilyang yan eh. Ay, mahirap nga yan. Bibigyan na lang kita ng proteksyon sa buong bahay mo para sa iyong buong mag-anak. Salamat po, Manoy Henry. Walang anuman, o halika na. Uumpisahan na natin ang ritual nang sa ganoon ay mawala na yung sisiw ng asubang sa tiyan mo. Itong mga asubang na to gusto talaga magparami. Kaya pagsabihan mo yung mga kaanak mo at mga kapitbahay, maging mapagmatyag kayo sa mga asubang na nakapaligid sa inyo. Hindi nyo alam, baka may nahawahan at nahiyang magpagamot. Dalhin nyo na agad dito. Gagawin ko po yon, Manoy Henry. Pagkatapos ng sandaling pag-uusap ay nagpaalam na ito. Sunod na pasyente naman ang kanyang kaharap. Naglalaway habang pilit na pinipiga ang tiyan. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Napakamot na lamang siya ng ulo. Hawa na naman. Talagang wala nang ibang problema sa baryong ito kung hindi ang hangaring magparami ang mga aswang na ito. Nagsimula lang naman ito nang may mga dayong 3 pamilya galing Iloilo. Uwi ka ng matanda na nooy nakatayo sa kanilang harapan. Lolo ito ng binatilyo niyang pasyente, kaya kailangan na niyang gumawa ng paraan. Uunti-untiin na niya ang pagpuksa sa mga aswang na bagong salta sa kanilang baryo. Mabuti na lamang at malakas ang kapangyarihan niya at ang gabay niyang ninong na engkanto na siyang nasa likod niya at sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Nang hapong yun ay inilatag niya ang kanyang bitag na sinulid na may orasyon. Tinitiyak niyang hindi makawala hanggang sa mapas lang ang aswang na mabibitag niya sa gabing yon. Nakatulog siya sa paghihintay ng pag-atake ng aswang hanggang sa magising siya sa yugyog ng kanyang anak sa kanya. Tay, gising! Ano ba? Nalimpungatan siya ngunit unang kumuha kaagad ng kanyang pansin ay ang umiiyak na daga sa kanilang bubong. Kinuha niya ang flashlight upang tingnan kung ano ang naroon. Tunay na daga nga. Itim na daga. Sobrang itim at malayong malayo sa tunay na kulay ng tunay na daga. Tay, anong nilalang yan? At anong nangyari? Nako, may dagang nakuha sa bitag anak. Hayaan mo lang yan. Bukas malalaman natin kung ano yan. Ano pong ibig mong sabihin, Tay? Bihag yan para sa aswang. Kailangan natin silang bawasan dahil masyado na silang nagmamadaling dumami. Hindi sumagot si Kano sa kanya. Tila nahihiya ito sa pinanindigan nitong babae. At ngayon ay napagtanto nitong mali nga ang pinilit inibig. At aminado itong dahil sa itim na kapangyarihan kaya ito naging sunod-sunuran kay Dina. Bakit ang tahimik mo, Kano? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Ayos na po ako, Tay. Salamat nga po pala. Kung hindi ako nagamot, aswang na rin sana pala ako ngayon. Hindi ka nagalit sa akin. Ikaw nga po dapat ang magalit sa akin, Tay. Napakasuwail ko. Hindi ko dapat ginawa ang bagay na yun.
Masaya na akong nagising ka na sa katotohanan, anak. Pasensya na kung simpleng buhay lamang ang kaya kong maibigay sa iyo. Ayos lang yun, tay. Marami namang mga tao ang may tuturing kayong bayani eh. Hindi ko hangad ang bagay na yan, anak. Ang mahalaga lang sa akin ay makatulong. Kaya po hanga ako sa inyo, tay. Saka sa katulad ko na walang respeto. Dapat nga dinisiplina mo na ako ng gusto. Dahil kaya mo namang gawin yun sa kahit na anong paraan. Hindi ko gagawin yon. Alam kong darating ang araw na magigising ka rin sa isang katotohanan. At nangyari na ito ngayon, Kano. Sobrang saya ko. Isang pagbabago yon sa relasyon nilang mag-ama. Tuwang-tuwa maging ang kanyang ninong na engkanto sa pagbabago ng relasyon nilang dalawa. Talagang pinahanga mo ako ng sobra, Henry. Ang buong akala ko'y tatandang baluktot ang isipan ng batang yan, alam mo ba? Habang nagkakaedad ang isang tao, may realisasyon sa buhay. Babaguhin ang kanyang pananaw sa pagsubok na kanyang pagdaraanan. Ang galing mong humawak at magkontrol ng iyong emosyon, Henry. Hangang-hanga ako sa iyo. Salamat po, Ninong. Naisip ko kasi anong mapapala ko kung sasaktan ko ng sasaktan ng anak ko. Igaganti ko lamang ang galit ko sa kanya dahil hindi siya nakikinig sa akin. Hindi pa rin magandang bagay. Mas lalong lalayo ang loob niya sa akin. Ang ganong alitan sa gitna ng mag-amay hindi dinaraan sa sakitan. Hintaying mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Ang anak ay mananatili pa ring anak. Uwi ka niya sa kanyang ninong na engkanto. Mas lalo itong napahanga sa kabaitang taglay niya at sa pagiging kampante ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, maaga siyang nagising para tignan ang daga sa kanilang bubong. Maging ang kanyang mga kapitbahay ay napasilip doon dahil kagabi pa ito nag-iingay. Daga po ba yan, Mang Henry? Anong nangyari dyan? Saka bakit ang laki? Sobrang itim. Tanong ng binatilyo. Hindi yan normal na daga lamang, bantayan ninyo. Mamaya lang isang tao na yan, magbabalik anyo na yan. Nako, at sa bahay ng albularyo pa niya binalak, nadali tuloy. Sabat ng matandang lalaki. Ilang gabi na yan pabalik-balik sa bubong namin, Lolo. Kaya nga, pinagbigyan ko na eh. Anong bitag ba? Bakit parang palakad-lakad lang naman yan, hindi makaalis? Reaksyon ng kanilang kapitbahay na kumari niya sa binyag. Sinulid lang yan, Maring Emma. Sinulid lang, ay di niya makaalis? Takang tanong ng kaninang matanda. Hindi basta sinulid, may taglay na orasyon. Ilang sandali pang ay bigla na lamang nag-iba ang anyo ng daga, kasabay iyon ng pagsikat ng araw. Nagulat ang lahat. Iba-ibang reaksyon. Unti-unting dumarami ang mga kapitbahay na nakikiusyoso. Gulat na gulat sa pagiging isang babae ng kaninang daga. Sabi ng ikaw yan, Dina. Nakakahiya sana para sa'yo pero pasensya na. Kasalanan mo naman. Pupungas-pungas si Kano na bumaba ng bahay. Narinig kasi nito ang nag-iingay na kapitbahay sa kanilang bakuran. Ano pong nangyayari dito? Kuya, ang kaninang itim na daga naging dalaga. Tignan mo, nasa bubong ninyo. Diretsong napatingala doon si Kano. Ganun na lamang ang gulat nito nang makita ang dating nobya. Diretso nitong tinignan ng ama sabay lapit. Tay, anak, hindi ko naman alam na siya pala ang asubang na nanggugulo rito gabi-gabi. Paano yan, Tay? May kapangyarihang yang maglaho, anak, pero ang magdamag na pagbababad niya sa orasyon, tiyak ako naghihingalo na rin yan. Tignan mo, mawawala yan tapos mamayang konti lamang ay darating ang ina o ama niyan, manghihingi ng gamot. Lahat ng sinabing yon ni Mang Henry ay walang palya. Nawala nga ito sa kanilang paningin, kaya muli na namang nagkagulo ang mga tao. Natakot ang mga ito na baka nasa paligid lamang ito at isa sa kanila ang aatakihin. Huwag kayong matakot, mahina na yon kaya hindi na yun makakapangatake pa. Diretso ng uwi ng bahay ang babaeng yon kaya magsiuwi na rin kayo. Sambit niya. Bulungan ng mga itong nagsialisan sa kanilang bahay. Pumasok na rin silang mag-ama sa loob. Nakakatakot naman yun, Tay. Paano kung bigla siyang nawala tapos bigla na lamang may nadali na bata tapos nawala ulit? Hindi mangyayari yon. Kaunting enerhiya na lamang ang natira sa katawan ng babaeng yon. Tay, tiyak akong maghihiganti ang mga magulang at kapatid ni Dina.
Walang nakakatakot sa mga yun anak. Mas malakas tayo sa kanila kung tutuusin. Ang kakayahan lang naman nila'y maglaho at magpalit ng anyo. Sana nga hindi ko na lang nakilala ang babaeng yun. Kahit naman hindi mo makilala ang babaeng yun, hindi pa rin basta matitigil ang kanilang kasamaan. Napabuga na lamang ng hangin si Kano. Hindi nga natuloy ang kanilang pag-uusap nang biglang may nangapit bahay. Narinig mo anak? Tay, may tao sa labas parang lalaki. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Sa tingin mo ba karapat dapat bigyan ng gamot ng mga yan? Hindi ko po alam, tay. Gusto nilang magamot at gumaling si Dina. Kaya hihingi ng gamot ang mga yan. Pagagalingin mo pa ba, tay? Ano sa tingin mo, Kano? Hindi na, tay, pagkatapos niyang maging perwisyo. Hindi na, tay. Mabuti anak, ngayon dito ka lamang dahil ako na ang haharap sa ama niya. Agad niyang tinungo ang labas ng bakuran. Ang aga niyo naman pare, may dinaramdam ba kayo? Magandang umaga. Kung maaari sana'y manghihingi sana ng tulong. Tulong? Para saan naman? Hihingi lang ako ng gamot, kahit anong gamot galing sa kamay mo. Sa tingin mo naman ba'y magbibigay ako? Parang awa mo na para sa anak ko. Gusto ko pa siyang mabuhay. Mabuhay para maging perwisyo kagaya mo. Ay wag na. Lahat kayong mga pamilyang aswang walang karapatang mabuhay. Kaya umalis ka na. Wala kang maaasahang tulong galing sa akin. Wag mo akong ginagalit. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Abay tinatakot mo naman ako. Umusal siya ng latin pamuksa sa aswang ngunit maagap ito. Kaya bigla na lamang itong naglaho. Loko ito ah. Akala ba naman matatakot ako? Galit na wika ni Mang Henry. Bumalik siya sa loob at naabutan ng ninong Lizardo niya na nakaupo sa harapan ng anak. Umalis na po ba, tay? Oo anak, umalis na. Mabuti naman, magsasaing na lang ako, tay. Anak, huwag ka munang lumabas ng bahay ah. Igagawa pa kita ng proteksyon laban sa mga aswang. Sige po, tay. Diretso na ito sa kusina upang magsaing. Si Lizardo naman ngayon ay naiwang kaharap niya. Ang aga mo namang nagpasabog sa mga tao. Ninong, mukhang lumiliit na ang mundo namin ng mga lahing aswang. Papalapit na sila sa akin. Tama ka dahil sa nangyari kay Tina. Tiyak akong hindi ka na nila tatantanan pa. Alam ko, Ninong, pero hindi ako natatakot. Alam ko naman na hindi mo rin naman ako pababayaan, hindi ba? Natural, ipinangako ko yan sa ama mo. Kaya hanggang sa pagtanda mo'y palagi akong nakabantay sa'yo. Itong itim na diamanting kwintas na bigay mo sa akin, pwede ko kayang ipasa ito sa anak ko. Mukhang kailangan niya ngayon ng matinding proteksyon. Oo naman, walang problema. Ibigay mo lamang sa kanya. Sa lahi niyo talaga magpapasalin-salin ang bagay na yan. Kapag bawala na ako, yung anak ko ba naman ang babantayan mo? Hindi ko sigurado, Henry. Sa'yo lang ako nang ako. Depende pa rin yan sa daan na tatahakin ng iyong anak. Tumango lamang siya. Ang buong akala niya'y oo ang kasagutan. Hindi pala lahat ng gabay at kaalaman ay mapapasa sa anak. Nang araw na yun ay maraming nagpapagamot muli. Kaya sa buong maghapon ay pagod na naman ang mga katawang lupa niya. Hindi niya akalaing sa gabing yun ay may mga matinding pag-atake ng mga aswang sa kanilang bahay. Nagising na lamang siya sa ingay at kasabay niyon ay ang pagsulpot ng kanyang ninong sa kanyang harapan. Bumangon ka't maganda, Henry. Mahaharap tayo ngayon sa matinding laban. Mukhang ang dami nila, Ninong. Tama. Marami sila dahil 3 pamilyang dayo ang umatake at ikaw ang punterya nila. Ganun ba? Pues hindi ako natatakot. Agad siyang naghanda. Asin, langis at orasyon. Iyon ang panlaban niya sa mga nilalang na nasa labas ng bahay. Ginising niya si Kano upang maging alerto. Ibinigay niya rito ang kwintas na diamante at inutos na suotin para maging proteksyon. Dito ka lang, Kano. Marami ka pang hindi alam sa depensa sa sarili. Kaya isarado mong maigi ang pinto. Opo, tay. Ingat po kayo, tay. Agad siyang bumaba at pagdating doon ay naroon na ang kanyang ninong na nakikipaglaban. May napuksa na itong 2 aswang. Ang galing, nakapas lang kaagad, Ninong. Itinaas nito ang tansong punyal. Nakita mo ito,
ito ang isa sa magaling na pamuksa sa mga aswang. Mabutit na isip mo yan, Ninong. Naisip kong hindi patas ang laban kung gagamitin ko lang ang orasyon. E di isang usal lamang abo na silang lahat. Napakadaya ko naman kung ganun, hindi ba? May ganun pa pala, Ninong. E ako'y gagamitin ko talagang orasyon kasama na itong mahabang itak na lagi kong kasakasama tuwing mangangahoy ng kahoy panggatong. Anya habang alerto ang mga mata sa mga nilalang na nakapaligid sa kanila. Nagbabadya na ang mga itong sumalakay. Animoy mga palaka na handang tumalon sa kanila. Hindi siya umusal ng latin dahil gusto niyang makipagbuno sa mga ito. Lakas laban sa lakas, hinintay lamang niyang umatake ang mga yon. Dalawa sa mga nilalang ang tumalon sa kanilang pinaroroonan. Malaki ang bunganga nitong sumugod sa kanya. Hinarap niya ito gamit ang dalawang kamay. Hinawakan ng leeg upang hindi makalapit at makakagat. Ang dulas mong aswang ka. Kung hindi ka lang naman madulas, ay hindi ka naman kalakasan. Anya nang makaipon ng lakas ay tinulak niya ito ng buong lakas. Pagkatapos ay inapakan sa dibdib, binunot ang mahabang itak. Nakalmot siya nito sa kanyang paa ngunit hindi niya yun alintana. Buong lakas niyang tinagaan leeg nito. Napahiyaw itong tila kinakatay na baboy. Isa pang nilalang ang mabilis na sumugod kaya mabilis niya itong hinarang gamit ang itak. Umilag ito at biglang naglaho kaya naging alerto siya. Gagamitin mo na naman ang panlilinlang. Pag natamaan ka nitong itak ko sa tiyan, tiyak akong lalantad din niyang bituka mo. Gagawin kitang manananggal. Paikot-ikot siya sa kanyang kinaroroonan habang alerto pa rin sa posibleng pag-atake ng marami. Ang ninong niyang engkanto ay sunod-sunod ang katay ng mga aswang. Walang humpay ang pagsisigaw ng mga nilalang na tila ba isang katayan ng baboy ang lugar. Sunod-sunod at hindi siya sigurado kung hindi ba yun naririnig ng mga kapitbahay. Naisip niyang sabuyan ng asin ang kanyang paligid kaya dalawang aswang ang nagbagsakan sa kanyang harapan. Akala niyo may iisahan niyo ako. Yari kayo sa itak ko ngayon. Walang habas niyang pinagtataga ang mga ito. Sabi na binawian ng buhay ang dalawang kasalukuyan niyang kaharap matapos pagtatagain. Inikot niya ang kanyang paningin sa paligid. Konti na lamang ang mga aswang nakakalabanin nila, ngunit pansin niyang hindi na naroon ang mga bangkay ng kanilang napaslang. Ninong, nasaan ang mga bangkay? Isa-isang kinuha ng mga kasamahan, ngunit huwag ka nang mag-alala, hindi na mabubuhay pa ang mga yon. Tinitiyak ko, kinuha lang nila yon para paglabayan. 3 na lang silang kaharap natin. Ubusin na natin, huwag mong hayaang makatakas. Oo, Ninong. Magbabalik pa itong muli para maghiganti. Tama ka, kaya atake na. Pagkasigaw na yun ay agad siyang umatake. Walang alinlangan niyang pinaghahampas ng itak. Ganon din ang kanyang ninong. Hindi na nakatiis si Lizardo at inusalan na ng matinding latin ng 3 aswang. Sabay ang mga itong bumagsak at naging abo. Ayos na yan, baka makatakas pa. May nakatakas pa rin, Ninong. Hayaan mo na. Nadala na ang mga yon kaya tiyak na hindi na babalik pa. Sa ngayon pero pagdating ng araw, paano? At paano kung anak ko naman ang punterya? Huwag kang mag-alalang masyado basta sa ngayon. Wala nang mailalaban pa ang angkan ng aswang na yon. Tiyak akong lilisanin na ng mga yon ang lugar. Hindi nagkamali ang kanyang ninong. Balita nga agad sa buong baryo ang biglang pagkawala ng 3 dayong pamilya na pinaghihinalaan na aswang. Gayunpaman ay hindi naging kampante si Mang Henry. Malawak ang lugar, lalo ng kagubatan na walang pag-aari. Paano kung doon ang punta ng lahi? Paano kung naganda ang mga ito? Nagpapalamig lamang para sa muling pagsalakay. Makalipas ang 1 buwan, pinaglamayan ng kanyang biyanang babae. Tuluyan na itong namahinga. Tuluyan na rin nakapagpahinga si Aling Aida sa pag-aalaga sa ina. Ganun talaga yan, Aida. Sobrang tanda na ng nanay. Hindi matanda lang at ulyanin ng nanay pero malakas siyang kumain. Bakit ganun? Hating gabi kanina, ang sabi niya may babaeng nakaitim na damit pilit siyang sinasama. Hanggang sa hindi na nga siya nagising kinabukasan. Baliwala yun kay Henry. Nag-uulyanin ng matanda kaya sa utak niya marahil ay bunga pa rin yon ng imahinasyon. Makalipas ang 6 na buwan, si Aling Aida bigla na lamang bumagsak ang katawan sa hindi may paliwanag na dahilan.
Hanggang sa tuluyan na nga nitong iniinda ang pananakit ng ulo at tiyan. Nakikita rin ito kung ano bang nakikita ng ina dati. Aida, guni-guni mo lamang yan. Hindi, Henry, malinaw ko nakikita tuwing alas 12 ng tanghali at gabi. Tuwing umaatake ang sakit ng ulo at tiyan ko, nagpapakita rin siya sa akin, Henry. Baka naman panaginip mo lang yan. Ganyang oras ang kasagsagan ng ating pahinga, hindi ba? Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin, Henry? Mamamatay ako katulad ni nanay. Paghihiganti ito, tiyak ako. Sino naman ang gagawa ng bagay na yon? Hindi ko alam. Isa sa naging kaaway mo. Mga asubang lang ang nakaaway ko, walang mangkukulam. Hindi ko rin alam, Henry. Ikaw ang manggagamot. Kaya ikaw lang ang makakasagot sa mga tanong mo. Kinagabihan dahil sa pagkalito ay tinawag na niya ang kanyang ninong. Ito pa rin ang makakatulong sa kanya. Akala ko ba sabi mo'y kaya mo nang mag-isa? Bakit mo pa ako tinawag? Ninong, pasensya na. Bukang kailangan kita kay Aida. Bakit? Ano bang nangyari sa asawa mo? Ninong, tingin ko kinukulam siya. Hindi ko alam kung paano gamutin. Ikaw lang ang makakatulong nito sa akin. Nasaan ba siya? Nasa loob, natutulog. Halika, puntahan natin. Nauna itong naglakad kaya sumunod agad siya rito. Pagdating sa harap ni Aida, tinitigan nito ang kanyang asawa. Matagal bago ito nagsalita. Napailing pa ito kaya mas lalo siyang nabahala. Ninong, bakit? Bakit ngayon mo lang ako tinawag? Malala na itong karamdaman ni Aida. Lanta na ang kanyang mga bitukat ang utak niya. Maraming baradong ugat dahil sa karayom. Anong karayom? Anong nangyayari sa asawa ko, Ninong? Kinukulam siya ng paunti-unti ngunit ngayon lang tinodo ng mangkukulam. Talagang sinadya niya upang hindi mo mapagandaan ang lahat. Anong mangyayari sa asawa ko, Ninong? Patawarin mo ko, Henry. Hindi na natin ito maaagapan pa. Sobrang lala na ng kanyang karamdaman. Sinong mangkukulam ang may gawa nito, Ninong? Magbabayad siya sa ginawa niya sa asawa ko. Si Dina, mukhang buhay pa siya. Mula sa pagiging aswang mas tumindi pa siya ngayon. Isang mangkukulam ang tumulong sa kanyang gumaling. Ngayon ay nagbabalik siya para gumanti. Kailangan natin siyang harapin. Si Kano, hindi mo namamalayan, inaatake na rin siya ni Dina. Talagang magaling na mangkukulam ang humawak kay Tina ngayon. Makakaya ba natin sila, Ninong? Oo naman, walang malakas na kapangyarihan sa madilim na anyo ang magtatagumpay habang buhay. Naisaan lang niya tayo kasi hindi na natin napagandaan. Matapos ang kanilang pag-uusap ng kanyang ninong ay pinuntahan nila ang kanyang anak. Sinuri nito si Kano at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang lahat. Itong anak mo umiihi ng dugo, alam mo ba? Ano? Hindi. Walang pinagtatapat sa akin si Kano. Ganitong paraan niya sinisimulan ng pag-atake kaya alerto. Kapag umabot ito ng 2 linggo, hindi natin namamalayan. Matindi na ulit ang karamdaman ni Kano. Uubusin niya ang pamilya mo, Henry. Napapalatak siyang nakapamiwang sa harapan ng anak. Hindi rin mapakali. Hayop na Dinang yon. Hindi na nakontento sa pagiging aswang. Talagang pinasok pa pati ang pagiging mangkukulam. Para makaganti, masakit mawalan ng anak kaya malamang hindi niya matanggap. Hindi karapat dapat na mabuhay ang batang yon. Hindi maaari. Alam ko pero ibang paninindigan ng babaeng yun sa atin. Kaya maghanda ka. Bukas, araw ng Biyernes, gagawa tayo ng ritual. Kokontrahin natin ang ritual ng mambabarang. Hindi man natin maagapan ang buhay ng iyong asawa. Hindi rin magdurusa sa sakit si Aida. Pagkatapos ay gagawa tayo ng ritual. Tatawagin natin ang kaluluwa ng 2 mangkukulam. Tatapusin na natin ang kasamaan nila. Bukas na bukas din. Hinanda niya ang kanyang sarili sa posibleng matinding laban sa pagitan nila ng mangkukulam. Wala siyang hindi kakayanin sa ngalan ng kabutihan, lalo na't para sa kanyang asawa at anak. Hindi man niya maisalba ang asawa, may pag-asa pa sa anak, kaya hindi siya dapat panghinaan ng loob. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nagdasal siya unang-una sa buhay na kaloob sa kanya at sa kapangyarihan at gabay. Sa umagang yun ay muli na naman siyang mapapalaban
at hindi na basta aswang lamang kundi mga mangkukulam na. Nagising ang kanyang asawa at tinawag siya kaya nilingon niya ito. Henry, talagang hindi na ako tatantanan ng babae. Isasama niya ako ngayon. Naluha siya nang sabihin yun ni Aida. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Tingin niya kapabayaan niya yon at hindi niya maiwasang masisi ang kanyang sarili. Patawarin mo ko, Aida, naging pabaya ako. Bakit mo sinisisi ang iyong sarili? Wala kang kasalanan. Kasalanan ko, Aida, manggagamot ako pero sarili kong asawa hindi ko kayang magamot. Ako pa naman ang dahilan kung bakit ginawa sa iyo to. Ano ba, Henry? Huwag kang umiyak. Wala kang kasalanan. Alam ko lahat ng pagod at sakripisyo mo. Pero mas inuna ko pang ibang tao kaysa sa iyo na asawa ko. Napakasama ako. Wala akong silbing padre di pamilya. Tama, Henry. Hindi ko gusto ang mga panlalait mo sa iyong sarili. Handa na rin naman akong mamatay. Lahat naman tayo doon ng hantungan. Pero ikaw, marami at malaki pa ang misyon mo sa mundo. Kaya ipagpatuloy mo ang paggawa ng mabuti, Henry. Ipangako mo na kahit wala na ako'y mananatili pa rin ang iyong malaking hangarin sa buhay. Ang misyon na magpagaling sa mga taong may sakit. Tumango na lamang siya sabay yakap sa kanyang butihing asawa. Hindi na niya maibabalik pa ang lahat. Ngunit maaari pa rin niyang gawing makabuluhan ang kanyang buhay kahit wala na ang kanyang asawa. Mahal na mahal kita, Aida. Ikaw ang naging inspirasyon ko sa lahat at mananatili kang inspirasyon ko kahit wala ka na sa tabi ko. Salamat, Henry. Alagaan at gabayan mo si Kano hanggang sa tuluyan siyang matuto sa buhay. Magagawa mo ba yon? Tumango siya tuluyan ng nangako sa asawa. Yun na ang huli at ipinikit na nito ang mga mata nito. Wala na si Aida. Wala nang esposa niyang nakasuporta lang lagi sa kanya. Nakaya siyang samahan kahit gaano kahirap ang buhay na mayroon siya. Ang esposa na naging kontento sa kung ano lamang ang pwede niyang maihain sa mesa. Mananatili kang buhay sa puso ko, Aida. Sambit niya habang yakap ito. Makalipas ang ilang sandali ay bumungad na sa kanyang harapan ang kanyang ninong. Wala nang mahal kong esposa, Ninong. Alam ko kaya nga hindi mo na kita nilapitan. Kinalulungkot ko ang nangyari, Henry. Wala man lamang akong nagawa. Kasalanan ko ito, Ninong, kaya habang buhay kong kakargahin ang bigat na ito sa akin dibdib. Huwag mo namang parusahan ang sarili mo, Henry. Hindi mo kontrolado ang lahat. Hindi ka perpekto. Maaari kang magkamali kasi tao ka. Hindi ko kasi matanggap, Ninong, sobrang sakit sa dibdib. Alam ko pero kailangan mong magpatuloy. Si Aiday masaya na sa kanyang paglalakbay. Hindi madaling tanggapin, Ninong, hindi madali. Alam ko, hindi ko naman sinabi na kalimutan mo agad. Proseso yan pero syempre, huwag mo rin kalimutan ang misyon na mayroon ka sa buhay. Mahaba pang pagpapayo ng kanyang ninong at lahat ng iyon ay pinakinggan niya at nilagay sa kanyang kukote. Nang malaman ni Kano na wala nang inihalos magwala rin ito at hindi matanggap, ngunit pinayuhan din niya ito bilang ama. At binigyan din ng babala dahil sa itinago nitong karamdaman. Hindi naman po masakit, tay, mawawala rin ito. Hindi mo pa rin dapat sinisikreto ang iyong dinaramdam. Ang pangangayayat at pagbagsak ng katawan ng iyong ina. Hindi niya yun alintana. Kahit ako parang nabulagan eh. Nakita ko naman, kaya hindi talaga dapat maging kampante. Pasensya na po, tay. Inatake ka ni Dina. Si nanay mo'y biniktima na niya. Anong ibig mo sabihin, tay? Isa nang mangkukulam ang dati mong nobya. Isang mangkukulam na aswang at ang pamilya natin ang inaatake niya. Hindi nakaimik si Kano nang marinig yon. Tila hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Matapos ng kanilang mahabang diskusyon, ipinaubaya na sa kanya ng ama ang gawain sa pagkamatay ng kanyang ina. Lumabas si Kano para ipaalam sa lahat na patay na ito. Nagbayanihan ng lahat ng taga-baryo. May gumawa ng kabaong, may nagdala ng tinapay at kape. Habang siya ang ninong niyang engkanto ay nasa loob ng kanyang kwarto. Gumagawa ng ritual dahil hindi na pwedeng magtagal pa ang kasamaan nito. Matapos sindihan ng 7 kandila, ay agad na sinimulan ni Henry at ng kanyang ninong ang ritual. Biglang umihip ang malakas na hangin, patay lahat ng kandilang maliit, maliban sa isang malaking kandila na nasa harapan ni Mang Henry.
Iyon ang karugtong ng kanyang enerhiya. Ilang sandali pa'y biglang umubog ang dalawang kaluluwang itim sa kanilang harapan. Hayaan mong nakabukas ang dalawang bote hanggang hindi natin nagagawa ang dapat nating gawin, Henry. Opo, Ninong, malinaw po. Sagot niya, tuluyan nang naging malinaw ang hubog ng dalawang babae sa kanyang harapan. Isang matanda at isang dalaga. Malinaw niyang nakikilalang isa. Ito nga si Dina. Masyadong magaling pero wala na. Naunahan na kita. Nadali ko ang iyong asawa. Oo, pero mabilis lang din ang karma, Dina. Lalo na sa kagaya mong masama. Huwag mo nang pagbigyan pa ng pagkakataon, Henry. Usalin mo kasabay ko. Matapos sabihin yon ng kanyang ninong ay agad silang umusal ng sabay ng malakas na orasyon. Nagapos ang dalawang mangkukulam sa kanilang harapan. Pakawalan mo ako, hayop ka! Kalagan mo ko! Dahil kung hindi malalagot ka sa akin! Mas lalo niya pang hinigpitan ng paggapos. Nanggagalaitin na ito, ngunit hindi niya pinansin. Nagtangka ang mga itong kumalas, ngunit matinding orasyon ang gumagapos sa kanila. Ano, minaliit mo masyado ang kapangyarihan ko. Gayong patalikod lang naman kayo kung tumira. Kaya nyo nadali ang asawa ko. Ngayon nyo sabihin na mahina ako dahil bago ko kayo ikulong, parurusahan ko muna kayo. Galit na wika niya. Tinuro niya ang kanang mata nito sabay usal ng orasyon. Ganon din ang ginawa ni Lizardo sa matanda na halos sumasabay lamang sa kanyang ritual. Naguumiyaw ito sa sakit sa hawak sa kabilang mata. Mas diniin pa niya ang sakit na tila ba binabarena niya, kaya naguumiyaw na ito sa sobrang sakit. Nanginginig ang boses nitong nagmamakaawa na tigilan na, ngunit hindi niya yon ginawa. Dahil sa pagkakataong yon, ang kanyang batas ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sunod niyang inatake ang ulo nito, at iyon din ang ginawa ni Lizardo sa matanda. Sabay ang mga itong nagumiyaw na para bang kinakatay sa sakit. Tiisin mo, Dina. Kung anong pinaramdam mo sa asawa ko, ibabalik ko lahat sa iyo yon. Tama na, hindi ko na kaya. Nanghihina na ako. Walang awa-awa rito. Hindi ako maaawa dahil mas masaklap ang ginawa mo sa aking asawa. Inilipat naman niya sa tiyan ng sakit. Sinundan ito ni Lizardo. Namimilipit ang mga ito sa sakit. Hindi ko na kaya. Mamamatay na ako sa sakit. Si Dina lang naman yung gusto niyo, bakit pati ako nadamay? Lubayan niyo ko. Hiling ng matandang babae. Sa iyo nang galing lahat ng kasamaan niya. Kaya kung ano ang parusa niya, gayon din ang sayo. Bakit ka nakikisali ditong engkanto ka? Dahil ako ay isang gabay ng albularyong nilapastangan ninyo. Kaya ngayon pagsisisihan niyo na si Henry at ang pamilya niyang nilapastangan niyo. Lalayo na ako, titigilan ko na si Kano. Talagang matitigil ka na dahil papaslangin na kita. Pagkatapos sabihin ni Henry yun ay hinipan niya ng 7 beses ang kinaroroonan ng dalawang kaluluwa. Kasabay yun ng pag-usal ng orasyon. Unti-unting nalusaw ang mga ito. Itinapat niya ang isang bote kay Dina. Sa kabila naman ng matanda, tila kusang sumusunod ang itim na usok na kaluluwa ng mga ito sa kanya-kanyang bote. Matapos mapasok lahat ng usok ay isinarado na niya ang takip nito. Hinigpitan niya yung masyado nang sa gayon ay siguradong hindi ang mga ito makakahinga. Wala na sila, Henry. Hindi na yan mabubuhay pa. Salamat sa tulong mo, Ninong. Lagi ako narito sa tabi mo tuwing kailangan mo ko. Ikaw lang naman itong nagsabi na kaya mo na. Masyado ako naging kampante kahit magsisina ako ngayon ng 1,000 beses ay hindi na rin maibabalik pang lahat. Ayos lang, ang mahalagay na tuto ka sa pagkakamali at ang mahalagay na bigyan mo agad ng hustisya ang iyong asawa. Wika ng kanyang ninong. Hindi naging perpekto ang kanyang buhay albularyo, ngunit sinisiguro niyang ang kanyang natitirang buhay ay mas lalo pa niyang pagbubutihin. Sa pagiging albularyo siya minulat ng kanyang ama. Sa pagiging albularyo rin siya mamamatay. Hindi man siya nagkaroon ng yaman sa mundo, alam niyang gugunitahin naman siya ng mga tao kahit lumipas pa ang ilang siglo. Hindi niya sinasabi na kagalingan siya manggamot, ngunit tinitiyak niya sa abot ng kanyang makakaya ay gagawin niya ang lahat. Gumaling lang lahat ng lumalapit sa kanya.
Bago po tayo magpaalam nais ko lamang po kayong tanungin kung ano po yung natutunan yung aral sa kwento natin ngayon. Medyo kakaiba po yung kwento na ito ngayon, kaya gusto ko pong malaman kung ano pong aral ang natutunan nyo. Yun lamang po. Kita-kita po tayo sa comment section.